Halina, O Jesus, halina, bugtong na anak ng Ama. Halina, O Jesus, halina, Emmanuel, nasa atin ang Diyos tuwina. Tayo na ating salubungin ang Diyos at Hari natin. Atin niya'y kapayapaan, ang tanglaw ng ating bayan. Halina, O Jesus, halina, bugtong na anak ng Ama. Halina, O Jesus, halina, Emmanuel, nasa atin ang Diyos tuwina. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Gunitain natin si Santa Lucia, dalaga at martir ng ating simbahan, upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito. Halina't magsisimula tayo para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagdalangin ni Santa Lucia ang dalaga at martir, ay siya nawang tumangkilik sa amin upang ang pagdiriwang namin ngayon sa kapanganakan niya sa kalangitan ay siya rin aming makitang para sa amin nakalaan kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sa aklat ni Propeta Isaías. Ganito ang sabi ng banal ng Israel, ng Panginoon mong sa iyo'y tumubos. Ako ang Panginoong iyong Diyos. Tuturuan kita para kang umunlad. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Kung sinusunod mo lamang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo, parang ilog na di natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana'y ay sunod-sunod, parang dating ng alon sa dalampasigan. Ang lahi mo'y sana'y magiging sindami ng buhangin sa dagat. At tinitiyak kong hindi sila mapapahamak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong.
Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Nagagalak siyang lagi, magsasaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siya'y binubuhay sa gabi at araw. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawain ay nakakatiyak na magtatagumpay. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Ngunit ibang-iba ang masasamang tao, ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Saan ko nga iahambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak. At sinasabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao na kumakain at umiinom. At sinasabi naman nila, basta ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Welcome po sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. At samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Nakapagpalampas na po ba kayo ng pagkakataon? Nakapagsayang na po ba kayo ng relasyon? Nagkaroon na po ba kayo ng totga or the one that got away? Anong pakiramdam? Di po ba nakapangihinayang? Natatandaan ko dati, mayroon akong sermon na nag-viral. At ang sabi ko doon sa sermon na yon, tungkol sa biyaya ng Diyos sa atin, kapag para sa'yo, para sa'yo. Kaya lang, papaano kung para nga talaga sa atin, pero pinapalampas, sinasayang naman natin. Manatili kaya itong para pa rin sa atin? Narinig po natin sa ating unang pagbasa, ang wari ba'y panghihinayang ng Diyos para sa mga Israelita. Dahil natanggap sana nila ang mga biyaya niya. Kung sumunod lamang sila sa Kanya. Bahagi ng sinabi ng Panginoon ay, kung sinunod mo lang ang utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo.
Parang ilog na di natutuyong agos, tagumpay mo sana'y sunod-sunod, parang dating ng alon sa dalampasigan. Imagine that. The promise of God's blessing that is endless and boundless. If we have such blessing, ito yung sinasabi ko sa sermon ko nung nakaraang Miyerkules, if I'm not mistaken, mararanasan talaga natin yung pahinga o yung rest na inaalok ng Panginoon sa atin. Pahinga, hindi dahil mawawala na ang ating mga dalahin sa buhay. Pahinga dahil alam natin na dahil ang Panginoon ay nasa ating buhay, hindi niya tayo pababayaan anuman ang maranasan nating mga problema sa buhay. Ang pinakamaganda kasing biyaya na pangako ng Diyos sa atin ay ang kanyang abiding presence, ang kanyang presensya na garantiya ng laging pagtulong. Hindi lang para mawala ang ating problema, kundi pati na mapagtiisan ito kung kinakailangan talaga. Kasi let's face it, di naman lahat ng mga problemang hinihiling natin na mawala ay talagang nawawala. Kahit matibay pang ating pananampalataya. Kahit padasal tayo ng dasal, simba tayo ng simba. May mga may sakit pa rin na hindi kumagaling. May mga sumadsad pa rin negosyo na hindi nakapapangon, gaya ng dati. At may mga minamahal pa rin na hindi nagbabalik. Pero hindi ibig sabihin nun, walang grasyang tinanggap. Yung hindi kumaling, yung hindi nagbumuli ang negosyo, yung hindi binilikan muli ng minamahal. Sapagkat kung kailan tayo may mga matitinding problema, mas naroon nga po ang presensya ng Diyos. Di ba? Yan ang pangako niya. Kung nasa saan nandun ang pagsuway, mas lalong nandoon ang grasya ng Diyos. At ang pinakamahalaga nga pong grasya ng Diyos ay ang presensya niya habang tayo ay humaharap sa kahit anong unos. Mas mahalaga pa yan kesa sa paglutas ng ating mga problema. Yung talagang maramdaman natin at ma-appreciate natin ang presensya niya, ang pagmamahal niya, ang karunungan niya, ang katuwiran niya, ang katarungan niya, ang pag-aaruga niya, ang awa niya sa gitna ng ating mga problema. At yan nga po ang pinalampas na grasya ng mga taga-Huda sa ating unang pagbasa. Dahil sa katigasan ng ulo nila. Kung mapapansin po ninyo, yan din ang sentimiento ni Kristo sa mga tao noong kapanahonan niya. Sapagkat kung papaanong pinalampas nga naman ng mga ito ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ni Juan Bautista, ay pinapalampas din ng mga ito ang pinakamahalagang grasya ng Diyos, ang kanyang presensya sa piling nila dahil na rin sa katigasan ng ulo ng mga ito. No wonder, ang sabi ng ating Panginoon sa bandang huli ng Ebanghelyo, gayunpaman, ang karunungan ng Diyos ay mapapatunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Na parang sinasabi niya sa mga tao hindi nagpapahalaga sa kanyang presensya dahil sa katigasan ng ulo ng mga ito, darating ang pagkakataon na pag-isihan niyo ang pinalampas niyong pagkakataon. Sa palagay ko, yun sa wakas ay makapagpapalambot ng ulo o ng isipan ng isang tao. The moment that he realizes, she realizes, yung mga grasyang dapat ay para sa kanya, pero napalampas niya dahil sa katigasan ng ulo niya. Natatandaan niyo naman po siguro yung talinghaga tungkol sa mayamang napunta sa impyerno sa Luke chapter 16. Obviously, matigas ang ulo niya sapagkat hindi niya talaga tinulungan ni pinansin man lamang si Lazaro na malapit lamang actually sa kanya. Tigas ang puso niya, tigas ang mukha niya, tigas ang ulo niya. Pero obviously, lumambot ito, tumiklop siya. The moment na naghihirap na siya at nakita niya na si Lazaro ay nasa langit na, yung dapat ay meron din siya, yung dapat ay narating din niya, pero pinalampas niya dahil sa katigasan ng ulo niya. Ilan na yung kilala nating nakapagsayang ng napakaraming at mahalagang biyaya dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Nagsayang ng oportunidad para makapag-aral o makapagtapos dahil sa katigasan ng ulo. Nagsayang ng pinag-aralan, ng kalusugan, ng karir, ng negosyo, ng trabaho, ng pamilya, ng taong minamahal.
dahil sa katigasan ng ulo. And as I said, ilan na yung kilala natin ganito. Kaya matigas na lang din ang ulo natin kung hindi tayo matututo sa pagkakamali ng mga ito. Indeed, hard-headed people most of the times learn the hard way. And so why choose the hard way if Jesus can already teach us the way? Siyang nagsabi, I am the way, the truth, and the life. Kaya nga sa ating first reading ay bahagi pa rin ng kanyang sinabi, I will guide you, I will teach you, I will lead you on the way you should go. Matigas na lang talaga ang ulo natin kung di tayo magpapaturo, makikinig sa Kanya. Matigas na lang talaga ang ulo natin kung mas ipiprefer pa natin na matuto sa pagkakamali natin kaysa pagkakamali ng pinaghirapan at pinagsisihan ng iba. I don't know with you, but I'd rather choose to learn from the mistakes of others than from my own. Marami na pong nasayang, marami na pong nagsayang. Huwag na po nating dagdagan. Maraming mga red flags naman kung bakit minsan ay iniisip natin na kung ano yung pangit na nangyari sa kanila dahil sa kapabayaan nila ay hindi mangyayari sa atin. Pwedeng hindi eksaktong ganun din. Pero tandaan natin na maraming mga iba't ibang anyo ang mga consequences ng mga pagkukulang at kasalanan natin. Halimbawa, pwedeng hindi ka naman talaga magkasakit sa atay dahil sa labis at araw-araw mayat may ang pag-inom. Pero hindi ibig sabihin na walang ibang consequence yun. It's just a matter of time bago yung sinasabi sa Numbers 32:23 that our sins will find us out. Buti sana kung isang aspeto o bagay lang na mahalaga sa ating buhay ang masasayang. Buti sana kung pera lang. Buti sana kung negosyo lang. Buti sana kung trabaho lang. Hindi. Lahat yan damay-damay. Pati na kapayapaan natin, pati na magandang relasyon na iniingatan natin, pati na peace of mind, pati na kaligayahan natin, pati na katahimikan ng buhay natin. Kaya pwede ba iwasan ang pagiging matigas ang ulo? Dahil maraming sasayanging biyaya sa buhay natin ito. Buti sana kung ang mga biyayang ito ay hindi naman talaga para sa atin. Pero para sa atin. Kaya mas lalong nakapanghihinayang kung sasayangin natin dahil sa katigasan ng ulo natin. Saan ang hiling nating biyaya para sa atin at para sa mga mahal natin sa buhay na matagal na nating pinagdarasal na mabago. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may Walang imposible sa Kanya. Ako'y matutulungan. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Alam kong di Sapagkat mahal niya. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Alam kong di Sapagkat alam niya ang pinagdaraan. ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga samo ko. Panginoon. Tulungan mo kong maramdaman ang napakahalagang biyaya mo sa buhay ko, ang presensya mo. At para dito'y makapaghanda din naman ako, mapagsisihan ko na talaga ang mga kasalanan ko, malayuan ko na talaga ang mga lagi ng inialok ng demonyo sa aking tukso. Maalis ko na sana ang galit ko, ang tampo ko, ang mga hinanakit ko, pati na ang selos ko. Tulungan mo ko, Panginoon, na ikaw ay maging buhay sa aking buhay
upang ako ay magkabayan mo, upang hindi ko masayang ang mga biyayang sa akin ay pinibigay at pinaplano mo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kapag para sa iyo. Pero, huwag mong pabayaang lumampas sa iyo. Huwag mong sasayakin. Alisin mo ang katingkasan ng ulo mo. Magpakumbaba ka sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Gawin natin ang kanyang kalooban. Tanggapin natin siya sa ating buhay. Unahin natin siya sa lahat ng tao, maging ng bagay kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ito ay mapuspos nawa ng iyong pagkapala at patatagin mo kami sa pananampalataya na pinanghawakan ni Santa Lucia hanggang ang dugo niya itumanak. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan ngayong aming kagalakan sa Santa Lucia ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak ang dugo ng mga martir ay tumanak,
hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ng hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya niali namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahan mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yuma. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ang mahal na birhen ng lasal at ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin
sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ipinibigay ko. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Spirit. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Palad tayong inaanaya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. At damhin ang sugat ko, ang dusa at hirap ko ay para sa iyo. Panginoon ko, ang tulad ko'y walang karapatan, sa'yo ay tumanggap, ngunit sa isang bigkas mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon ko, ang tulad ko'y walang karapatan, sa'yo ay tumanggap, ngunit sa isang bigkas mo lamang ay gagaling na ako. Ay gagaling na ako. Ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
Pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, hinilig namin sa pagtulad namin sa katatagan ni Santa Lucia, kami naway pagintapating magkamit ng ganipalang walang maliw para sa pananatiling matapat sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay, huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang diyag, na matapos ang pagkikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makipahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kami lahat at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa Maraming iyo. pong salamat sa inyong pakikisa at sa inyong mga tinutulong na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Maraming salamat po. Ang Diyos na po ang bahala na gumanti sana sa inyo. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantahan. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging nalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa dalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig